naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Tama. Ayaw naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga Yun na, ang tumbok. pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Tama. Oras na maipadala sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ni hindi nga raw ito dapat pagbotohan. Tutol din si Amal Fertilage Representative Leila De Lima sa mga naging pahayag ni Lacson. Isang kwento. Ng kasinungalingan ni Aling Dolores. Tatanong lang kami, te. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil Di siya sigurado. Oh. Te, sigurado ka ba? 6 months? Paano kung sinabi ni Karomi na itong director ni PBBM na si Praco Mabanta ay nagtrabaho mula eleksyon hanggang Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Eto na nga. Mukhang nagkakagulo na sila sa kamera. Dahil inanunsyo o nabanggit ni Pinky na itong impeachment hindi na matutuloy. Anak ng bugi sumagot yung isang congressman na ang pangalan, defensor din ata yun. Yung gustong ma-impeach si BP Sara. Sumagot. Alamin natin kung ano yung mangyayari dito sa video. At papalitan tayong speaker ngayon. Kaya pala ito maingay si Mr. Tree. Balak ata maging speaker. Pag napalitan si Mr. Tree, ayaw rin ata nito ng impeachment eh. Pero hindi natin alam kung ano yung laro ngayon eh, kaya alamin natin. At si Congressman Lebiste ngayon, meron hong lumalapit para gusto siya patigilin, anak ng bugi. Ano na naman to? At Senador Marcoleta magsasalita patungkol dito. Ayaw tawaging senador, ito si Pinky. Bakit kaya? Pero siyempre bago natin pasadahan lahat ng mga video ngayon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All goods na tayo dyan. At dyan po yung join button. Kung gusto mo mauna sa ating video at sumali sa ating komunidad, ipindutin nyo lang yan. At sa shoutout segment natin, siyempre kung hindi ka pa na sa shoutout, damihan nyo para hindi natatabunan. Damihan nyo ng comment, i-like nyo yung video. Tapos abangan nyo, baka isa ka na sa shoutout natin. Pasadahan na natin ito. Bakit may lumalapit na para patigilin si si Congressman Lebiste? Ano meron? By the way, ganito po para malinaw lahat. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito. At titigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila, na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero, kung ako ay pumili, personally, nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. Tama. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka
ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Yun. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Yan ang By the way, sinasabi ganito kong, po, ha, para yan ang maging- sinasabi kong Gen Z. Diba? Hindi nila kaya ang bata. Diba? Kasi wala naman silang mabutas dito kay Kong Libiste. Ang inisyu sa kanya noon, yung solar. Pero yun ay sariling pera niya at yun ay naibenta niya na. Ngayon, ito, meron siyang sa plenary yun eh. Meron siyang ano ba tawag dito? Nagtatanong si Bakulaw ng taga Norte kung merong tututol. Oh, biglang pumukpok. Meron pagsasabi si Kong Libiste. Kaya yun. At merong mga lumalapit na para patigilin. Hindi nyo kakayanin ang bata. Oo. Kung kayo yung mga nagkakampi-kampihan dyan sa kamera ay hindi nyo kayang ipagtanggol ang tama at doon kayo sa mali-maletang pera, ito ho ay lumaki hong mayaman na. Hindi na ho kailangan nito magnakaw. Ang kailangan nito tumulong. Di ba nagdebate sila ni Panort ng taga Quezon. Ang sabi niya, ako ho ay nagbibigay na ho ng aking sa foundation ng bigas at school supplies at kung ano-ano pa. At tinatanong ni Panort, kung magkano nagastos sa eleksyon, bakit mo kailangan itanong kung siya ay tumakbo ng pagka-congressman, wala ka nang pakialam, Panort, kung magkano ang nagastos niya. Andyan ang nanay niya. Gagastos siya ng nanay niya. Senador ang nanay niya. Ang tatay niya, bilyonaryo. Wala kang pakialam. Diba? Ito si Panort masyado itong ma-issue eh. Ang issue mo, Panort, yung Quezon, lubak-lubak yung daan. Pakiayos. Yun ang issue mo. Pero sabi nga natin, hindi nila kayang pantayan ang galing ng mga Gen Z ngayon. Kung sila ay nagnanakaw, itong mga taga-kamara, yung mga dorobo dyan, ito si Kong Libiste, namimigay ho ng tulong sa kanyang constituent. Ang ayaw lang niya, yung dapat sa taong bayan, kinukurakot pa. Tama, di ba? Ngayon, binanatan niya si Recto, binanatan niya si Santos, binanatan niya yung anak ni Recto. Kasi nga, may nakikita siyang butas. Ngayon, kung hanapan siya ng butas, at gagawa siya ng kwento, hindi siya titigil. Ayun ang sabi sa video. Bibira at bibira siya. So, ipasok muna natin itong bakbakan ng dalawang senador. Bakit ayaw tayo tawagin ni Senador Marcoleta na senador itong si Pinky? Bakit nga ba? Hindi naman kasi nagagampanan ng tama ang kanyang tungkulin. Ano ba ang sinumpaan na trabaho nito ni Pinky? 'Di ba? Para sa taong bayan. Nangyayari ngayon, parang hindi na sa taong bayan eh. Para na saan? Para itago na ang kwento. 'Di ba? Kung sinusunod mo lang, Pinky, yung gusto ng taong bayan at gusto mangyari ni Senador Marcoleta, tapos ang issue. Hindi ka na makakaladkad na meron kang mali-maletang issue di umano. Kasi pag-iisipan ka ng taong bayan, bakit ayaw mo? Ano meron? Bakit ganun? Bakit ganere? 'Di ba? Simple lang naman eh. Imbestigahan mo, tapos. Wala talaga sa ulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama. Di ba? Sinabi po niya yan. Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Tama. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, Tama. kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento?
Ibig ko sabihin, Yan ang isang malaking katanungan, ha? Isang ano to? Isang, ano ba pwedeng itawag dito? Malalim na matalinghagang salita. Sino ba talaga ang iyong pinagsisilbihan, Pinky? Di ba? Yan ang katanungan lagi eh. Bakit ayaw mong alamin o siyasatin kung ano yung koneksyon ng 18 Marines dito kay Balulong? Bakit nga ba? Eh, napapaisip ko yun ang taong bayan. Ano ba ang meron? Ikaw, na nanonood sa akin, bakit ba ayaw ni Pinky? Oo, isa lang si Balulong sa investigasyon sa Blue Ribbon. At bakit din ayaw ni Pinky paimbestigahan, iharap itong 18 Marines dito sa Blue Ribbon? Ang tanong, ikaw, itype mo sa comment section. Tuloy. Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Tama. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ko na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga Yun na, ang tumbok. pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Tama. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Yan, tama. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Yan na. Alam nyo ba? Ha? Kaya hindi nila kaya. Ito si Senador Marcoleta. Ito si Pinky. Pagdating ng araw, matatauhan na to. Eh di ngayon pa nga lang, para natatauhan eh. Bakit ka mo? Eh, ilang kongresista na. Siguro, napapag-isip-isip to ni Pinky na, naku, wala na akong kakampi paano ko kaya ipapasok dito yung wala nang kahantungan tong impeachment na to? Kasi, nasabi niya. Kaya sumagot din yung ibang kongresista patungkol doon sa sinabi ni Lacson. Pinalagan siya eh. Meron siya ditong nasabi na parang hindi na itutuloy. Huwag na natin ituloy. At kung ano man lumabas sa video, parang wala nang mangyayari sa impeachment na yan. Parang yun ang sinabi niya rito. Ngayon, umalma daw yung mga congressman. Pero kung halimbawa, mababago ang sitwasyon, Mr. Pinky, balik loob na lang. Pwede naman eh. Di ba? Ano pa? Pwede pa may pag-asa pa. Kung yan ay talagang nasa puso mo na ayaw mong pa-impeach si BP Sara, gawin mo. Oo, para ganahan naman yung taong bayan sa'yo. Pero kung halimbawa, talagang pinagpipilitan mo, ayaw mo. At yung mga kagustuhan nyo, kagustuhan na mapa-impeach si BP Sara, hindi. Taong bayan ho ang isipin nyo. Kung ano yung magiging karir nyo next time. Inisip po na tayo. Pasok. Tinabla ng ilang kongresista ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maaaring hindi mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Oras na ma-impeach muli ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang reaksyon dyan ng mga miyembro ng House Committee on Justice? Rose, pumalag nga yung ilang mga kongresista sa pahayag ni Senator Ping Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court na kung may tumutol o matalo nga raw sa botohan, paano raw magko-convene? Nanindigan yung mga House Justice members na walang choice ang Senado kundi ituloy ang paglilitis oras na maipadala sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ni hindi nga raw ito dapat pagbotohan. Tutol din si Amalfortilas Representative Leila de Lima sa mga naging pahayag ni Lacson. Posibleng malabag nga raw ng Senado ang saligang batas. Hindi.
Kayo, huwag niyong turuan ang mga senador. Mali din kayo eh. Kung hindi nga mag-convene itutuloy pa rin. Kung hindi pala nanalo sa botohan, itutuloy pa rin. Tama rin sinabi ni Mr. Lacson. Kung kayo, hindi na nanalo sa botohan, at hindi kayo nakagawa ng article of impeachment nyo, pipilitin nyo ang mga senador na ituloy? Hindi pwede. Bawal yun sa saligang batas. Kung kayo mga abogaduhan lang, hindi kayo pa pwede sa Supreme Court. Bawal yung sinasabi nyo. Kaya pala nagsalita ito si Pinky. Gusto nyo palang, kahit ayaw, parang yung taga Maynila lang eh. Parang sinabi na, pag halimbawa nag-resign daw si BP Sara, ituloy pa rin daw yung mga unggoy. Ang dami yung paeklat. Kung itutuloy ang kanilang paniniwala na magbobotohan at pipigilan ang trial. Malinaw naman daw kasi ang nakasaad sa konstitusyon na oras na may 1/3 ng mga kongresista ang bumotong i-impeach ang isang opisyal at may articles of impeachment na dapat umpisahan ng Senado ang paglilitis forthwith o immediately. At sang-ayon nga sila dun sa dissenting opinion ni Senior Associate Justice Marvic Leonen tungkol dito na dapat wala nang pag-antala. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni ML Party List Representative De Lima at Senior Deputy Majority Leader Defensor. Constitutional duty nila yon. Walang nakalagay na kahit anong kondisyon sa ating constitution. Mali yung ginawa last time ng Senado, hanggang ngayon paninindigan kong mali na in-archive nila kasi hindi option yon under the Constitution. Imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may, hindi sinabi ng Senate. The Senate may convene as an impeachment court once the articles of impeachment is transmitted. They have no choice but to convene once the process is set in motion. And the very process that sets it in motion. Ayan isipin nyo, gusto lang nila matuloy itong mga congressman. Ang problema dito, sila lang pala may gusto eh. Paano kung ayaw ng mga senador? Pipilitin nila? Hindi pa pwede. Diba? Kung kayo lang ang may gusto, tsaka maliwanag sa maliwanag, kayo lang talaga ang gumawa ng paraan para ma-convene, ma-impeach si BP Sara. Sa inyo. Paano sa Senado? Ito nga, si Pinky nagsalita na. Ano gagawin nyo? Awayin nyo si Pinky. Awayin nyo naman. Meron naman kayong panibagong bibirahin. Anak ng tipaklong. Alam nyo, nagpapalakas lang itong mga kongresista na ito kasi meron mga balak yan. Sabi ni Aling Marie, nagpapalakas sila ng grupo at pag malakas na yung grupo nila, isa-isa sila tatakbong senador. Wow! Wow! Nagpapabango ng mga pangapangalan at tatakbong mga senador. Tapusin nyo na ho ang karera nyo sa pagka-congressman. Hindi na ho kayo mananalo. Dahil yung pangalan nyo, mabaho. Mabaho. Pag lagi niyong binibira si BP Sara, lagong bumabaho ang pangalan niyo. Tandaan niyo yan. Ito mo si Daling Mau-Mau. Hanggang ngayon, yung baho ng pangalan. Yung sa sarili niyang pahina, pinagtatawa. Di ba? Tulong na rin ngayong araw yung ilang miyembro ng House Justice Committee para nga doon sa sponsorship ng committee report, resolution at Daming absent ng mga crocodile, no? Alisin natin yan. Mga hindi nagtatrabaho na, pera lang natin mo, puro absent to. Diba? Ano ginagawa niyan? Sahod lang. Dito tayo, papalitan na raw yung House Speaker. Alamin natin Speaker, bakit kaya papalitin si Boji D? Ilang araw bago inaasahang botohan sa Kamara, kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, lumutang ulit ang mga bali-balitang papalit bilang bagong House Speaker si National Unity Party Chairman Ronnie Puno. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Oh, no, of course not. No, that's not at all in the conversation or in the picture. Muling itinanggi ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na plano nitong palitan si House Speaker Boji D. III. Wala rin siyang ideya kung saan nanggaling ang mga muuugong na balitang papalitan niya ang kasalukuyang House Speaker. Giit ng kongresista, masaya na siyang manilbihan bilang kinatawan ng unang distrito ng Antipolo. I'm not looking for more work, so
I don't really know where all of that is coming from, to be honest. Lumutang ang umano'y planong pagpapalit ng liderato Nobyembre pa noong nakaraang taon. Nasundan din ito ng bulong-bulungan ng kudeta para iluklok umano si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Speaker. Nauna na yang pinabulaanan ni Arroyo. Nang tanungin naman si Congressman Puno sa programa ng One News na The Big Story tungkol sa kasalukuyang bilang ng boto para i-impeach si VP Sara Duterte, sinabi niyang unti-unti na raw dumarami ang pabor sa impeachment pero sa Lunes pa magkakaalaman. Yes, I do talk to some of the party leaders. I talk to Lakas. I talk to the party list group. No, that's not one party. It's like 63 individual party list groups. And then they've consolidated themselves into a one discussion group. Kumpiyansa naman si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na malakas ang 4 na articles of impeachment na isasalang at pagbobotohan sa plenaryo. It's too late to defend the Vice President now because all the evidence has come out. All we have to do is present it to the Senate. Ikaw lang nagsabi niyan. It's too late. Eh bakit nga kayo? Tingnan mo si Pinky nga, inaaway mo na, oh. Di ba? It's too late nga. It's too late! Iyak kayo. Pag mabasura na naman, wala kayong magagawa. Pag nabasura na naman, talaga promise. Ang gagawin nyo lang, magrereklamo na naman, magpapail na naman ng kung ano-ano, maghihintay na naman ng 2027, magpapail na naman panibagong impeachment. Ganun ang gagawin nyo pag nagdeklara na, oo, babasura na yung impeachment na yan. Kasi wala na talagang magandang ginawa. Isipin nyo 2023 nagsimula sila sa pamumulitika. Wala nang matinong naging trabaho ang Congress at ang Senado. 'Di ba? Isipin nyo mabuti. Tapos meron pang pinapakalat ito si Claring na ang mga Duterte daw ang nagpalubog sa utang ng Pilipinas. Anak ka ng tipaklong Claring. Bago mo ba si Tatay Digong 4 na trilyon lang ho ang nautang. Meron pang pandemya, meron pang mga bill project, meron pang napakaraming mga naipasang mga, alam mo yun, yung passport 10 years. Isipin mo yun. Eh ngayon, anak ka ng hindi lang 10 trilyon ang inilamang. Tapos ikakwento nyo na ang Duterte nagpalubog sa Pilipinas. Wow naman, Claring. Ngayon yung statement mo, Claring, oo, nung nakaraan hindi ka kilala ni Bongit. Hindi kaibigan ni Bongit. Yung si Mabanta. Anak ka ng tipaklong, parang nagbabago na yung tono mo. Napakasinungaling talaga ni Aling Claring. No? Diba? Mapapahiya si Claring dito eh. Oo. Founder ng PGMN, dating SOCMED director ni PBBM. Kita nyo, ito na. Ngayon, paano mo pa sisinungalingan yung unang sinabi mo, may pa-picture-picture ka pa, Clara? Inuugnay nyo si Duterte, si Tatay Digong, saka si VP Sara. Dito kay Franco Mabanta. Ngayon, ito, iba na yung statement mo. Taliwas sa unang deklarasyon o pahayag na Malacanang na hindi umano kilala ni Pangulong Marcos Jr. itong online media owner na nadakip kamakailan na si... Kita nyo pinabulaan na ngayon. Nung una, bida-bida ka, may pa-picture-picture ka pa. Ito, tanungin nyo na lang China. Anak ka ng tipaklong Claring. Tapos ito, may maririnig tayo, 1 araw, 2 araw nakalipas. Panibagong na naman. Dahil napahiya, may mga video lumabas na hindi kakilala, hindi kaibigan. Ito. Tapos sabihin, nagtrabaho lang ng ilang sinungaling. Ang kumabanta, ngayon, inamin na ho na Malacanang na naging social media director ni PBBM ang naturang individual. Naritong report ni Madeline Villar Moratillo. Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa sa kanyang pagkakaalam. Pero nung salita siya noon, meron siyang papel na dala, sasabihin niya sa mga tao, tanongin nyo na lang si Mabanta kung ano yung koneksyon niya sa mga Duterte. Ngayon, ito, kailan matatapos yung kasinungalingan ni Aling Ledesma? Si Aling Ledesma, kada bukang bibig, pagkausap na si Aling Mary, puro chismis ang na nagpapakwentuhan nila eh. Parang ganun din na tayo napapanood ni Aling Lourdes.
Oo. Kailan kaya matatapos? Kailan kaya matatapos yung ganyang bawi-bawi, laban bawi. Kailan kaya matatapos? Ang dami, no? Nagsalita, binawi. Kasi walang konkreto. Ibig sabihin, gumagawa ng kwento si Aling Dolores. Pag si Aling Dolores gumawa ng kwento, gusto niya ipamuka, si Duterte lang lagi may kasalanan. Yan si Aling Dolores. Ngayon, ang tanong, kailan kaya matatapos ang kwento? Ng kasinungalingan ni Aling Dolores. Tatanong lang kami, te. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil Di siya sigurado, oh. Te, sigurado ka ba? 6 months? Paano kung sinabi ni Karomi na itong director ni PBBM na si Praco Mabanta ay nagtrabaho mula eleksyon hanggang paano kung napatunayan? Ano na naman kaya ito? Babawiin na naman. To them, nagbigay sa akin ng Ang tinutukoy ni Palace Press Officer Claire Castro ay si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta na una nang naaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Sa panayam ngayong araw, inamin na ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ni PBBM si Mabanta. Taliwas sa naunang pahayag ni Castro na hindi kilala ng Pangulo ang naturang online media owner. Hindi anya ito nagtagal dahil hindi nagustuhan ang kanyang estilo. Ito lang naman ay aking sapanta. Baka hindi nalilinya sa prinsipyo ng bagong Pilipinas. Wow, may ganun. Kaya pala tignan nyo, hindi nalilinya, love na love ni Bongit. Wow, talaga, ibang klase talaga si Aling Oo, ibang klase. Sabi nga ni Aling Ledesma, ibang klase talaga magsinungaling si Aling Dolores. Basta pagdating sa mga ganito. May sariling kuro eh. May sariling kuro-kuro at opinion si Aling Dolores. Kahit palpak, sige, basta maibida. Di ba? O, tuloy. Pa niya kung magkaibigan ng dalawa, bakit kailangan idaan ni Mabanta sa open letter sa social media ang mensahe nito para sa Pangulo? Sa pagkakaalam rin umano ni Castro, hindi nakatrabaho ni Mabanta si PBBM noong 2022 presidential campaign. Ayan na siya. Tinuro na naman si Tatay Digong. O sige na. Oo. Sabi mo yan eh. Pero ang sabi dito, yung impeachment, nako po, hindi uubra. Kahit sabihin na pa nila na, okay, sa Kamara ay impeach na si BP Sara. Sa Senado at sa Supreme Court, sa Korte, wala pang desisyon. Alamin natin ha, dito sa panayam kay Atty. Salpanelo, kaugnay sa impeachment na yan. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga masasamang hakbangin, maaaring pansamantala, nagtagumpay sila. Subalit, meron pong hangganan yan. Kaya wag mo kayong mag-alala. Sigurado mananalo po yan. Hindi po siya ma-convict sa impeachment trial. Alam po ninyo, yung mga akusasyon sa kanya, hindi nakatakataka yun. Marami pang darating na mga black propaganda laban kay BP Sara. Tama. Yung pagtatapon ng laptop, obviously, kasinungalingan yun. Talagang kasama yun sa paninira sa kanya. Pati na yung, ano pa yung nasabi? Maraming black propaganda sa kanya na paulit-ulit lang naman nilang sinasabi kasi siguro naniniwala sila doon na a lie repeatedly said nagkakaroon ng buhay na may katotohanan. Kasi yung pagpaulit-ulit mong naririnig, ang iba, sasabihin nila, siguro totoo kasi paulit-ulit eh. Kaya yan ang estilo ngayon nila. Ang problema lang nila doon, titingnan nyo kasi ang karakter nitong si VP Inday Sara. At saka, sino ba ang mga magulang nito?
Kasi doon mo makikita kung ano, saan ba ito nagmana? Tama. Nagmana ba siya doon sa kanyang ama? Sinasabing bingatibo siya. O, punta natin yung ama niya. Yung ama niya, halos hindi lamang siniraan siya, pati pamilya niya kinaladkad. Nung nasirang Boy Nograles, yung kongresista, na naging speaker. Kung sa iba-ibang tao yun, baka na kung hindi man siya na baril, siya idinimanda. Pero nakita po natin si Presidente Duterte nung kasagsagan ng panglalait sa kanya at sa kanyang pamilya, wala akong narinig. Walang demanda na isinampa. Pinabayaan niya lang. Kasi para sa kanya, yung pag-aatake sa kanya, bahagi yan, teritoryo yan ng pagiging public servant. Kaya pinabayaan niya. O madali sabi, hindi bingatibo. Kahit anong presidente siya, hindi ba? Lahat ng dyaryo, kinakastigo siya. Lahat ng paninira. Kay Trililing, lahat ng kalaban niya, talagang siniraan siya na siniraan. Pati yung mga dating tauhan niya, nung nabayaran o sumamalo, siniraan din siya. Yan ang laro ng politika dito sa Pilipinas. Wala ka nang matinong makakampi dito. Kahit kakampi mo kampi mo ngayon, kalaban mo bukas. Yan ang estilo nila eh. O kagaya na lang ginawa nila kay Tatay Digong, kay BP Sara, lalo na. O, sa Cebu pa lang eh. Diba? Pansinin nyo. Pero sabi nga ng taga Cebu, last na daw yan. Ayaw nila sa mangga. Hinug na daw yung mangga. Nagpahinog agad yung mangga. Mali kasi yung mangga eh, no? Kilala niyo yung taga Cebu. Type nyo sa comment section. Yung taga Cebu na yan, tinulungan niya ni BP Sara. Inendorso yan. Kasi ang kalaban noon, nung mangga na yan, yung isang kampo ng mga Dorobo. Ano nangyari? Inendorso ni BP Sara. Ayun, bumango yung pangalan. Ngayon, nanggagamit lang pala. So anyway, kayo nang bahala dyan sa Cebu kung iboboto niyo pa yung mangga na yan. Ito. Dito tayo muna nagtatapos sa shoutout segment. Ito na. Shoutout kay Ma'am Damanusan. Shoutout sa Texas, USA. Ma'am, shoutout po. Jean Jerry Lorisimo, shoutout. Watching from Canada. Wait lang ha. Kay Ma'am Lip M. Shoutout sa Canada, siya laging nanonood. Shoutout Mama. Artuni, shoutout sa iyo. Janeling, sa UK siya. Shoutout sa iyo, Ma'am. Mamot Bible, shoutout po. Zender Orag, shoutout po sa inyo. Bukidnon, Valencia. Maganda dyan, yung mga pinya dyan sa Bukidnon, matatamis. Tama ba? Max Bicua, shoutout sa iyo. Roberto Broncano, shoutout po. Wilson Cresa, shoutout po sa inyo. Victoria Sabarisa, shoutout po. Jonathan Victoriano, shoutout po sa inyo. Esmael Palencia, shoutout po sa inyo. Angel Acosta, Angel Costales, Angela Costales, shoutout po sa inyo. Rodolfo Gali, shoutout po. Ocampo Romeo, shoutout po. User EJ, shoutout po. Jojil, shoutout po sa inyo. Refax, shoutout po. Artemio Ventula, shoutout po sa inyo. Jonathan Huntilla, shoutout po. Maribig Sato, shoutout po. Kerey ako, shoutout po sa inyo. Nilda Makahalig, shoutout po sa inyo. Maropel Laurente, shoutout po sa inyo. Manuel Erongquillo, shoutout po. Feliciano Dayaw, shoutout po sa inyo. Confused Marshmallow, shoutout po sa inyo. Danilo Buban, shoutout po. Lovely Leti, shoutout po sa inyo. Jaime Chu, shoutout po. Maria Ison, shoutout po sa inyo. Reynante Mendoza, shoutout po. Si Ma'am Malu, Survivor Mix Lab, yan, shoutout po sa Hong Kong. Paktibalang, shoutout po. Sedi, shoutout po sa inyo.
Juancho Cortes, shoutout po sa inyo. Robert Broncano, shoutout po. Victoria Sabarisa. Sino to? Salvador Punayan, shoutout po. Enesito Sofacado, shoutout po sa inyo. Noel Pable, shoutout po. Loversis, tama ba? Loversis, shoutout po sa inyo. Jimmy Ong, shoutout po sa inyo. Ang mga oplo kasi ang mga yan, ang ginagawa nila ay siya rin ang tatapos sa political career nila. Tandaan nyo na mismo ang spokesperson ng iglesia na ang magboto ng yes sa impeachment ay blacklist kayo. Ayun. Tarcelo Mundildo, shoutout po sa inyo. Pebal Tasar, shoutout po. Yan, kung umabot ka sa video natin to, huwag mo kalimutan ang ating paglalambing, i-like, share yung video. At kung hindi naman kayo na shoutout, tadtarin nyo po ng comment, i-like nyo para makita naman natin kasi natatabunan ho talaga. Hanggang sa muli, bye-bye!